Okay, meron tayong Sniper 155. Ang issue nito is may check engine daw siya dati. Kaso, ni-repair na. Yun nga lang, papacheck natin ni boss. Pero ito nga, meron ko napansin agad, no? Pagbukas sa pagbukas, ayan, makita nyo, may nawawalang icon. Ano yung nawawala? Yes, wala yung check engine light. Ayan, so, ngayon, bubuksan natin, kaya nakatanggal yung ulo. Bubuksan natin, titingnan natin kung ano yung ginawa dito sa loob. Kasi sabi daw ni sir, meron daw sinuglo dito sa loob. Kaya siguro hindi na lumalabas yung check engine. Kasi daw hindi ma-delete noong dating gumawa yung lumalabas sa check engine. Kaya ayan, mukhang nawala yung check engine light talaga. Kasi in total yun, pag nagbukas ka, wala. So dapat meron siya kasi naka, ano naman to eh. Ano boss, naka-stock ECU? Stock ECU eh. Stock ECU. O, naka-stock ECU naman. And umaandar naman yung unit. Yan, pero wala siyang check engine talaga. Yan, so yan yung alamin natin. Titingnan natin ano yung naging problema. O yan, so nabaklas na natin, no. Kaya pala guys, wala ng check engine light. Ayan, meron na siyang takip. So, nilagyan nila ng rubber. Wala na, nakakatawa lang, no. Kasi actually, wala naman problema yung paglabas ng check engine light. Wala naman kasing issue dito sa taas. Ang issue nito, dapat lang sinalpakan ng diagnostic. So tatanggalin natin yan, babalik lang natin sa normal. Okay, so ito na yung update sa ginagawa natin na Sniper na tinanggalan ng check engine light. Basic lang yung ginawa natin. Tinanggal natin kung ano yung binara. So rubber lang yung binara dyan. So tinanggal natin yung rubber. Ngayon gumagana yung check engine light. Tapos ang problema pala nito is yung stock kasi, okay, so ito yung aftermarket na dati niyang gamit, binalik niya sa stock. Okay, so we found out na yung problema pala sa always on is hindi naman sa harness. Kasi nag-check kami ng harness, wala namang gas-gas or nagra-rub sa body. Pero lagi nakailaw yung check engine light. Tapos pag-check naman sa diagnostic tool, wala namang siyang nalabas na error. Ibig sabihin walang nagre-register na DTC or trouble code. So ngayon, na-found out namin dito na yung ECU yung problema. So papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang ECU na aftermarket. So, ayan, makita nyo. Umilaw yung check engine light, namatay. So walang problema. Ayan, sasalpak natin yung stock, which is yun yung pinagbumulan ng problema. So kapalit nga pit ng ng ECU. R1 out. Ayan. So, palitan natin ng stock. Okay. So, ito yung ganyang stock. Try natin. Ayan. Makita nyo, always on yung check engine light. Pero, pag sinecheck namin sa diagnostics, walang trouble code yan. Ibig sabihin talagang may problema yung ECU. So, nagsisend siya ng signal dito sa check engine light kahit wala siyang trouble code, kaya always on siya. Okay? So gagawin lang natin naman ngayon kasi meron naman si sir na stock, aftermarket. So ibabalik natin yung ginagamit niya. And option niya na lang kung magpapalit siya ng ECU kasi ito is dipindot. So magpapalit siya ng bagong ECU or bibili siya ng stock. Alright? So maybe kasi nga for touring setup naman to. So maybe bibili lang si sir. Bibili lang si sir ng aftermarket siguro pag may budget na. Well anyway, yun lang. Pag naka-encounter po kayo ng ganito, mabilis ang pag-test lang. Pwede po kayong gumamit ng ECU na pamalit para hindi na kayo kasi gagawin nyo kung magbabaklas pa kayo. So mahaba-habang proseso pa yun. At least naka-leverage na kayo from this video kung ano yung pwedeng gawin. Right? Emil Customs here. Dito pa rin po sa Skill Garage. Have a nice day. God bless and ride safe. Peace.